Lutuin naman natin ngayon itong oyster omelette sa version ko. Lagi nga namin itong ino-order dun sa Chinese resto na madalas namin kainan dito sa Hong Kong. Malamang magustuhan nyo rin. Ang unang gagawin dito, linisin muna mga talaba. Maglagay ng konting asin at sweet potato flour. Ganyang kalalaki lang pala yung pinaka-ideal na sizes ng oysters na pang omelette. Kuskusin na ng asin at harina ang talaba para matanggal yung dumi nito. Ingat lang pala sa pagkukuskus. Madali na kasing mabasag yung mga talaba. Ayan o, makikita may mga nakadikit pambasag na shells. Tanggalin na rin lahat yan. Matapos nga ito makuskusan at matanggalan ng mga nakadikit na shells, hugasan na ito ng ilang beses hanggang sa makitang malinaw na yung tubig na pinagugasan. Tiyagaan lang talaga to. Dakutin na yung mga oysters saka na ilagay sa strainer. Sa ganito kasing pamamaraan, hindi na naisasama sa salaan yung mga maliliit na shells na nasa ilalim ng tubig. Matapos na nga itong malinisan, sunod na gagawin dito, i-blanch na ang mga oysters. Nagpakulo lang pala ako dito ng sapat na tubig. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Maglagay ng 1 kutsara ng suka. Pagkalagay ng mga talaba, ilubog na ito sa tubig. Saka na bumilang ng 5 segundo. Agad na itong ahunin at patiktikan sa strainer para hindi ito ma-overcook. Paalala lang na pagka-overcook ang pagkakaluto ng oysters, makunat na to. Hindi na masarap kainin. Ngayon ngang na-blanch na mga oysters, pwede nang gawin ang oyster mixture. Naglagay ako dito ng 2 kutsara ng sweet potato flour, konting pepper powder, at konting chicken powder. Maglagay din ng patis at tubig. Matapos haluing mabuti, maglagay ng 1 piraso ng itlog. Sangkapan din ito ng dahon ng sibuyas at coriander. Ilagay ng siling labuyo. Matapos ko nga itong halu-haluin, nagdagdag pa ako dito ng 1 kutsarita ng patis. Ilagay na mga oysters, saka na ito paghalu-haluing mabuti. Matapos ang oyster mixture, pwede na magpirito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Maglagay ng mantika. Pahiran ng mantika yung lutuan. Yung parang ganito lang oh. Saka na i-check yung mantika kung tama na yung init. Pero huwag sobrang init. Para naman hindi masunog yung omelette. Yan, tama na yung init na mantika. Ilagay ng oyster mixture. Yan. Pagka nakitang ganyan na yung itsura nito, yung luto na yung gilid ng omelette, maglagay na ng 2 piraso ng itlog. Bahagya lang haluin, saka na ibuhos. Saka na ito ikalat mabuti sa ibabaw. Iprito lang ito ng mga nasa 2 minuto. O kaya ay hanggang sa luto na yung sa ilalim nito. Kaya ako naman ginagalaw-galaw ng ganyan yung lutuan para maayos din yung pagkakaluto ng gilid nito. Yan. Pagka ganyan gumagalaw-galaw na ng ganyan yung omelette, hindi na ito nakadikit sa lutuan, kaya saglit na lang ito lulutuin. Silipin lang yung ilalim kung tama na ba yung tigas ng pagkakaluto nito. Ngayon nga tama na ang tigas ng pagkakaluto sa ilalim ng omelette, hatiin na ito sa 4 para naman madali itong baliktarin. At ngayon nga nabaliktad na, patuloy pa itong ipirito ng 2 minuto. Habang pinipirito nga ito, naku talaga naman, ang amoy, very appetizing. Pagka nga pala sinuserve nila ito sa restaurant, nagbibigay sila dito ng sausawang patis. Pero dahil nga sa version ko to, isinama ko na sa timpla yung patis. Kaya di na kailangan ng sausawan. At yan ang ganda ng pagluluto. Nakadepende lagi ang rekado at timpla sa panlasa ng mga kakain. O ready to serve na to,